Ngumiti siya at sinabing, "Zephyr, hindi na ako galit. Sa oras na ito ng pagpapalaya, mas nakakaramdam ako ng ginhawa sa halip na galit." Nasyak si Zephyr sa kanyang sinabi. Nagpatuloy pa siya, "Maghiwalay tayo ng maayos. Huwag nang lumingon pabalik. Mamuhay tayo ng tama na hindi na nagkakasakitan." Pakiusap. Para ang kanyang ugat ay pumutok, ang kanyang mga mata ay namula. Saka tinanong si Zephyr ng asawa, "Wala ka bang pagsisisi?" Walang pagsisisi. Dahan-dahang pinakawalan ni Zephyr ang pagkakayakap sa kanya. Muli nang naging malaya ang kamay at paa ni Sarah at siya'y nakahinga ng maluwag. Nagsimula silang maglakbay patungo sa Civil Affairs Bureau. Ngayon, hindi kasama si Mr. Jomar at si Zephyr ang nagmaneho ng sasakyan. Nakatabi si Sarah sa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana na walang imik. Isang oras ang lumipas. Huminto ang sasakyan sa harap ng Civil Affairs Bureau. Nagbalik sa katotohanan si Sarah at tumingin kay Zephyr. "Zephyr, nandito na tayo sa Civil Affairs Bureau." Hindi kumibo ang lalaki sa sasakyan ng ilang sandali bago sumagot. Oo, lumabas siya ng sasakyan. Kung tutuusin, ito ang pangalawang beses ni Sarah sa Civil Affairs Bureau. Nung huli siyang pumunta, hindi ito naging maganda. Pero sa pagkakataong ito, siya'y tahimik at nais lamang ayusin ang lahat. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, napansin niyang hindi siya sinusundan ni Zephyr. Lumingon siya at nakita itong huminto sa pinto ng Civil Affairs Bureau. Hindi alam kung anong iisipin. "Bakit hindi ka nagpapatuloy?" tanong ni Sarah dito. "Sigurado ka bang gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin?" Muling tanong ni Zephyr sa kanya na parang hindi pa rin makapaniwala. "Sigurado na ako." Tsak na tsak pa rin ang sagot ni Sarah. Pumasok ang dalawa sa Civil Affairs Bureau. Kumuha ng numero at pagkatapos ay naghintay sa pila. Ang lugar na yon ay puno ng tunog ng mga mag-asawang nag-aaway. Parang hindi nagustuhan ni Zephyr ang ingay, kaya't nakakunot ang kanyang noo at lumabas. Natatakot si Sarah na baka tumakas na naman siya, kaya't sinundan niya ito sa labas at nakita niyang nakatayo ito sa pinto habang naninigarilyo. Ang ani nito ay malamig at hindi may paliwanag ang ekspresyon ng muka. Nang makita siya, ngumiti ito. "Bakit? Natatakot ka bang tatakas ako? Ngayon, kailangan mo akong hiwalayan." Gumusto pa si Sarah na sabihin yon. Tumagal ang tingin ni Zephyr sa kanya, humithit na ang sigarilyo at nagsabi sa magaan na tono, "Alam ko, hindi ako tatakas. Gamitin natin ang oras na ito upang pag-usapan ang kasunduan sa hiwalayan. May gusto ka bang sabihin?" Pinagmasdan ni Sarah ang kanyang mga labi at nagtanong. "Ang villa sa Cavite. Maaari bang ibigay mo ito sa aking ama para sa kanyang pagre-retiro? Matagal nang iyo ang villa na yon," tugon ni Zephyr. Bagaman inihanda na ni Rogelio ang kontrata ng paglilipat, hindi niya ito pinirmahan. Tahimik na sinabi ni Zephyr, "Hindi mo na kailangang ibalik ang Loizaga Group sa akin. Sabihin mo sa iyong ama na kanya na ito." Nagtaka si Sarah, para bang gusto niyang magtanong ng isang bagay, pero nag-atubili siya kung itatanong yon. Sinabi ni Zephyr sa kanya, "Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo ko tinakot gamit ang Loizaga Group?" Noong nakaraang pagkakataon sa Subic, tumingin si Zephyr sa kanyang mga itim at puting mata at ngumiti ng bahagya. "Dahil ayaw kong mawala ka. Natatakot ako kaya't subconsciously, ako nagbitaw ng matitinding salita." Walang sinabi si Sarah, nagtanong ulit si Zephyr. "Wala ka na bang ibang sasabihin?" Tahimik na nag-isip si Sarah sa loob ng ilang sandali. Itinaas ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin sa kanya. "Alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa'yo? Ano? Palagi mo kong tinitingnan na parang bata o parang pag-aari. Hindi mo kailanman iginagalang ang aking mga ideya at palaging ginagamit ang iyong mahigpit na pamamaraan sa akin. Ako ang iyong asawa, hindi isang alaga. Hindi porkit pinapakain mo ko sa iyong mga palad ay aariin mo kong parang walang nalalaman." Pagkatapos marinig ni Zephyr sa kanyang mga labi ang mga salitang iyon, unti-unting nawalang ngiti sa mga labi nito at tumingin ito sa kanya mula sa gilid. Sa huli, isang pangungusap na lamang ang nasabi nito. "Pasensya na. Marahil nasanay si Zephyr na pilitin si Sarah sa kahit na anong paraan na gusto niya. Hindi niya ito binigyan ng kalayaan na masunod ang mga nais nito. Naging sunod-sunuran na lang ito sa kanya noon. Ngunit ngayon napagtanto ni Sarah na kinamumuhian niyang pagtrato sa kanya bilang isang bata at pag-aari. Ang mga paghihigpit at pagbabanta sa kanya ay ayaw niya na yon. "Kalimutan mo na yon, lahat ng yun ay nasa nakaraan na. Bumalik na tayo sa loob. Marahil ay number na natin."
Sabi ni Sarah kay Zephyr, nakatayo siya sa harap ng puting gusali. Ang araw ay tumama sa kanyang muka. Sa sandaling yun ang kanyang muka ay tila kumikislap. Maganda at medyo hindi ka panipaniwala na may isang babaeng ganito kaperpekto. Medyo nawala si Zephyr sa kanyang mga naiisip. Pagkatapos inubos niya ang sigarilyo at bumalik sa loob ng Civil Affairs Bureau. Kasama si Sarah. Maayos ang pag-usad ng hiwalayan nila. Wala silang mga anak at walang hidwaan. At ang mga pamamaraan ng annulment ay nakarehistro sa loob lamang ng mahigit 10 minuto. Nang umalis sa Civil Affairs Bureau, tumingin si Zephyr sa kanya at sinabing, "Magdaos tayo ng despedida ng hapunan." Naisip ni Sarah at naramdaman na okay lang ito, kaya tumango siya. Sige, ibinigay nito sa kanya ang parehong Loizaga Group at villa sa Cavite, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon kabuuan na walang hinihiling na kapalit, kaya't ayaw niya na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawa ang dalawa. "Saan tayo kakain?" Tanong niya nang makapasok sila sa kotse. "Sa Greek Hotel tayo," sagot ni Zephyr sa kanya. Nag-isip si Sarah sandali, hindi nagsalita at ibinaba ang kanyang mga mata sa katahimikan. Pagkatapos dumaan sa karamihan ng lungsod, nakarating sila sa Greek Hotel, pumasok sa pribadong silid at umupo si Zephyr. Napansin ni Sarah na nakasuot ito ng itim na shirt na may madilim na disenyo at madilim na necktie ngayon. Pareho sa mga binili niya para dito. Pagkatapos basta na lamang tong umorder ng ilang paborito niyang pagkain. Biglang nakaramdam si Sarah ng kaunting pagkalito. "Anong iniisip mo?" tanong ni Zephyr sa kanya. Tinanong ng waiter kung gusto mo ng coriander sa iyong seafood porridge. Mumulit si Sarah sa kanyang katinoan at nagulat nang makitang waiter na nandun pa sa pribadong silid. Oo, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Ay, hindi pala. Bakit hindi ka mapapalagay ng coriander?" Matapos umalis ang waiter, humarap si Zephyr at tinanong siya na may malamig na ekspresyon na tila may konting inaasahang isasagot siya. Sumagot siya. "Naalala kong hindi ka kumakain ng coriander. Kumakain siya nito, ngunit hindi si Zephyr." Kaya para sa kaginhawaan ng lalaki, karaniwan niya pinipili na huwag magdagdag nito. Nagliliwanag ang mga mata ni Zephyr. "Napakabuti mo sa akin, Mr. De Vera, sa aking palagay nagkataon lamang ito. Maari kong kainin to ng meron o walang coriander. Ngunit hindi mo ito kakainin kung idinadagdag mo ito. Sayang naman ang pagkain." Binibigyang diin ni Sarah na ayaw niyang masayang ang pagkain. "Tinatawag mo ako Mr. De Vera pagkatapos ng hiwalayan natin at nanatili ka sa distansya sa akin ng napakabilis. Pagkatapos ng hiwalayan, mga estranghero na tayo sa isa't isa. Hindi na angkop na tawagin ka ng ibang pangalan." Sinabi ni Sarah yon sa isang magaan na tono. Sa oras na ito, ang mga pagkain ay dumating na. Binuksan ng waiter ang pinto at hindi nagsalita ang dalawa. Sa tahimik na kapaligiran, ibinaba ni Sarah ang kanyang ulo upang uminom ng porridge at kusang naglagay si Zephyr ng disposable gloves at binalatan ang mga hipon na in-order nila. Nang makita ang mantis shrimp na inilagay sa plato niya, sumulyap si Sarah kay Zephyr. Hindi sinasadyang tinanong ni Zephyr sa kanya. "Narinig ko ng Royal Group ay magkakaroon ng fashion competition sa susunod. Sigurado kong iimbitahan ka nila kapag dumating na ang oras. Pupunta ka ba?" Nag-pause siya saglit. "May competition ba?" "Oo, narinig kong naghahanda sila." Tumango si Sarah. "Kung may imbitasyon, tsak na pupunta ang Rivera. Kung may pagkakataon, syempre pupunta siya sa malaking tablado upang ipakita ang kanyang sarili. Siguradong imbitahan kanya dahil gusto kanyang ligawan." Tumingin si Zephyr sa kanyang muka. Alam niya kung sinong tinutukoy nito. Walang iba kung hindi si Marlon Alba. Nais sanang sabihin ni Sarah na sobrang pag-iisip lamang yun ni Zephyr. Nang tumunog ang cellphone ng lalaki, ito'y tawag mula kay Marie Chris. Nakita ni Zephyr ang pangalan sa screen at hindi sinasadyang tumingin kay Sarah. Umiinom siya ng porridge na may malamig na ekspresyon at hindi nagsalita. "Hello?" Sagot ni Zephyr sa telepono. Nagsalitang nasa kabilang linya ng mahinahon. "Kuya, kailangan kong pumunta sa ospital para sa check-up ngayon. Medyo natatakot ako. Maaari mo ba akong samahan?" Malapit si Sarah sa kanya at malinaw na narinig ang mga sinabi ni Marie Chris. Numipis ang kanyang mga labi. Alam niya na hindi magiging tahimik si Marie Chris hanggang alam nito na nagkikita pa rin sila ni Zephyr. Ngayon ang araw na nag-file sila para sa annulment, tsak na labis na nag-aalala si Marie Chris ngayon. Sabik nang malaman kung sila ay hiwalay na. Parang baliwala lang kay Zephyr na sumagot siya. "Papayagan kong samahan ka ni Mr. Jomar." "Kuya, hindi ka ba sasama? Meron akong ibang gagawain."
Kuya, nagpunta ka ba sa Civil Affairs Bureau para hiwalayan ng asawa mo ngayon? Tulad ng inaasahan, nagtanong si Marie Chris tungkol dito. Atat na atat malaman kung naghiwalay na sila. Sa bagay, bantay sa laki naman to. Piniga ni Zephyr ang kanyang mga labi at sinabi sa isang magaang na boses. Oo, tapos na. Pagkarinig sa mga salitang ito, halatang kumuha si Marie Chris ng malamig na hangin. Naramdaman ni Sarah na tsak na dapat maging masaya si Marie Chris sa sandaling ito, ngunit ang sinabi niya ay puno ng pagsisisi. Kuya, dahil ba sa akin? Pasensya na, akong dahilan kung bakit naghiwalay kayo ng iyong asawa. Okay, wag na nating pag-usapan to. Tila ayaw makinig ni Zephyr dito at tinapos ang tawag. Hindi na muling tumawag si Marie Chris. Nakuha na niya ang sagot na nais niya. At marahil ay masaya siyang pumunta sa ospital. Sa private room, biglang naging mabigat ang atmosfera. Sadyang nag-explain si Zephyr sa kanya. Pagkatapos ng event, aalis si Marie Chris patungong ibang bansa. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin yan, Mr. De Vera. Tumugon si Sarah ng magaan, hindi kumikilos ang kanyang mga talukap at patuloy lang sa pagkain. Nag-file na sila ng annulment at hindi na siya mag-aalala sa mangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Marie Chris. Kung magkuya pa sila sa hinaharap o maging magkasintahan sa huli, wala na itong kinalaman sa kanya. Tapos na siya sa yugtong ito ng kanyang buhay. Matapos ang hapunan, inihatid ni Zephyr si Sarah pa uwi. Lumabas si Sarah sa kotse at lumingon upang tignan siya. Lumabas si Zephyr mula sa sakyan, nakasuot ng itim na shirt, nakatayo sa ilalim ng mahihinang ilaw ng kali at nakatingin sa kanya. Parang gustong lumapit ni Zephyr sa kanya. Biglang nagsalita si Sarah. Mr. De Vera, paalam. Huminto si Zephyr at ang ilang hakbang na yon ay tila naging walang hanggan. Umalis siya, pumasok sa bakal na gate, tumawid sa hardin at pumasok sa lumang retro ng western style ng gusali. Nakatayo si Zephyr sa labas at ang kanyang anino ay humahaba sa daan. Matapos pumasok si Sarah, hindi siya gumalaw. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pintuan. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakikita sa kadiliman at hindi siya nagsalita ng matagal. Bagaman nagkukunwari si Sarah na kalmado sa harapan ng lalaki, ramdam pa rin niya ang balisa at sa pakiramdam kapag nag-iisa. Ang mga hibla ng kalungkutan ay nakakabit sa kanyang puso. Parang isang hindi masolusyonan na lambat pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, umakyat siya sa itaas. Gusto niyang bumalik sa kanyang kwarto, ngunit nang marinig ang pag-ubo ng kanyang ama, tinulak niya ang pinto ng kwarto ng kanyang ama. Pa, umuubo ka, may sipon ka ba? Umubo si Rogelio ng 2 beses, ngunit nang sinabi sa kanya, ayos lang ako anak, isang lumang problema to, ugat ng problemang iniwan ng myocarditis noon. Kamusta ka? Nag-file ka na ba ng annulment kay Zephyr ngayon? Tapos na, umupo siya sa tabi ni Rogelio, tumango ang ama sa kanya. Ayos lang yan, kamusta si Lola? Tinatanggap niya ito ngunit hindi maganda ang kanyang kalusugan, kaya kailangan niyang manirahan sa nursing home sa ngayon. Oo nga, tumango-tango siya at pagkatapos ay naisip ang isang bagay at sinabing, by the way pa, sinabi ni Zephyr na ibinibigay na niya sa atin ng Lizaga Group. At itong villa at hindi niya ito kukunin muli. Nagulat si Rogelio sa narinig at pagkatapos ay tahimik na tumango. Hindi masama ang kanyang karakter. Walang isinagot si Sarah at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan natutulog si Sarah sa kanyang kama at bigla niyang naramdaman ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Bumangon siya kaagad at tumakbo sa banyo upang sumuka. Nagsimula siyang makaramdam ng morning sickness. Nagbanlaw siya ng bibig at tumingin sa salamin. Nagdagdag siya ng maraming timbang kamakailan at naging mas bilugan ang kanyang muka. Nakasuot ng maluwag na sweater. Bumaba siya sa isang ibaba't narinig ang mga boses sa dining room. Isa sa mga boses ay kay Rogelio at ang isa ay para kay Marlon. Si Kuya Marlon, pumasok siya sa dining room kung saan nakaupo si Rogelio at Marlon sa dining at nag-uusap habang nagkakape. Ah, ikaw palang anak ni Perla Reyes. Nakatingin si Rogelio kay Marlon na puno ng damdamin. Si Perla isa rin sa kanyang mga orihinal na kasosyo. Sa 7 tao, si Perla lamang ang babae. Siya ay matalik na kaibigan ng ina ni Sarah, si Lily. Naramdaman ni Rogelio na nagpakalit ng mundong ito. Pagkatapos ng maraming taon, nakilala niya anak ni Perla at yun ay si Marlon. Tinanong to ni Rogelio, kaya nakatira ka na sa iyong ama na si Mauricio ngayon? Opo, pagkatapos mamatay ng aking ina, nag-iisa na lang ako at walang pag-asa. Dinala ako upang makitira sa aking ama. Sagot ni Marlon ng tahimik. May lungkot sa kanyang mga mata, nakaramdam si Rogelio ng awa sa kanya. Narinig din niya kung paano namatay si Perla at sabi-sabi may kaugnay ito kay Zephyr.
Maliban sa kanya, lahat ng 7 kasosyo ay tumalon mula sa mataas na gusali. Siguradong hindi mabait si Zephyr, kaya sa mga sandaling ito, mas determinado si Rogelio na huwag pahintulutan si Sarah na makasama si Zephyr de Vera. Natatakot siya ni isang araw kung ang ebidensya ay magtuturo sa kanya ay may sala. Kung siya ay magbabayad, anong gagawin ni Sarah? Kaya naisip niya na dapat siyang makahanap ng taong karapat-dapat pagkatiwalaan para sa anak, upang kahit na siya ay umamin ng pagkakamali at maparusahan, makakalimutan ni Sarah ang nakaraan at makakapagpatuloy na maayos ang buhay. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip, kaya hindi man lang niya nakita ang pagpasok ng kanyang anak sa dining. Si Marlon ay maingat at siyang unang nakapansin kay Sarah sa pinto. Ngumiti siya dito at sinabing, "Gising ka na pala?" "Oo, anong pinag-uusapan niyo?" Pumasok siya ng may ngiti. Nabalik si Rogelio sa kanyang ulirat at nakita silang nag-uusap na may nagulat na ekspresyon. "Magkakilala ba kayong dalawa?" "Opo," tumugon si Sarah ng may ngiti. "Paano kayo nagkakilala?" Labis na na-curious si Rogelio at tumingin kay Marlon. Maayos na sinabi nito. "Hindi po ba, designer si Sarah?" Inimbitahan siya ng aming kumpanya na magkaroon ng collaboration sa mga bagong luxury brands na ilalabas na hinaharap. "Matagal na ba kayo magkakilala?" Nagpatuloy sa pagtatanong si Rogelio. "Higit 1 buwan na rin po," sagot ni Marlon. Tumango si Rogelio, parang nagkaroon siya ng mas magandang impression kay Marlon at ang ngiti niya ay napakatamis. Matapos kumain, aalis na si Sarah para magtrabaho. Nakita ni Rogelio na may dala siyang bag at nagtanong, "Anak, pupunta ka ba sa trabaho mo ngayon?" "Opo, marami na kami mga kailangang gawin. Nagkaroon din naman kami ng customer kahit na papaano." Yumuko siya at inayos ang pagsusuot ng flat shoes. Tumayo si Marlon. "Ihahatid na kita." Nagulat siya ng kaunti. "Ha? Sakto, pauwi na ako. Along the way naman yung opisina niyo." Ngumiti si Marlon sa kanya. Tumango siya. "Sige, salamat." Sa kahit anong paraan kailangan niya sumakay ng taxi. At magiging pareho lang kung sasakay siya sa kotse ni Marlon patungo sa Rivera. Nakaupo si Rogelio sa tabi. Nang marinig ang pag-alok ni Marlon na ihatid ang kanyang unika iha, tumingin siya dito na may nagulat na ekspresyon. Nakatayo si Marlon at tinulungan si Sarang kuhanin ng payong. May halong pag-aalala sa kanyang mga mata. "Baka umulan ngayon, magdala ka ng payong." "Sige, salamat Kuya Marlon." Tugon ni Sarah habang tinatanggap ang payong. Tahimik na pinapanood ni Rogelio ang kanilang pag-alis. Iniisip na maaari bang magustuhan ng batang ito si Sarah? Ngunit mabait si Marlon. Guwapo, mahusay makipag-usap at magalang. Gustong-gusto ni Rogelio ang lalaking ito. Kung siyang mapipili ni Sarah bilang magiging asawa nito, ayos na ayos yun para sa kanya. Magkakilalang 2 pamilya at mabuti ang pag-aalaga ni Marlon Alba sa kanyang anak. Ang ganitong relasyon na pinagpapala ng parehong mga magulang ay ang pinakamainam na magpakasal at maging mag-asawa. Kakaalis lang ni Sarah sa bahay. Tumanggap si Zephyr ng tawag. "Mr. De Vera, may isang lalaking pumunta sa villa sa Cavite ngayon." Tinatawag siya ni Mr. Marlon Alba. Naglaro ng golf si Zephyr ng mga sandaling iyon. Nang marinig ito, dumilim ang kanyang mukha. Anong ginagawa niya sa Cavite? "Hindi ko po alam. Katatapos lang niyang kumain kasama si Mr. Loizaga sa dining room. May sinabi siya kay Mr. Loizaga, subalit hindi ko naintindihan. Umalis na pong asawa niyo. Mukhang pupunta na po sa trabaho. Kasama po niya si Mr. Alba." Naging mas lalo ang mukha ni Zephyr. Mukhang nais ni Rahel yung ipagkasundo sina Marlon at Sarah. Hindi siya papayag ng ganoon. Nakasakay si Sarah sa sasakyan ni Marlon at nag-usap sila ng kaswal. "Narinig ko mula sa tatay mo na nag-file ka ng mga papeles para sa annulment kay Zephyr kahapon." "Oo," tumango siya. "Sinabi pa talaga ng tatay ko ito sa'yo?" "Magkakilala ba kayong dalawa?" "Hindi naman masyado. Bakit ka naman niya inaanyayahan sa bahay niya para kumain?" Ngumiti si Marlon at sumagot, "Pumunta ako kanina sa may sementeryo sa itaas upang bisitahin si Tita Lily. Nakatagpo kong tatay mo. Pagkatapos ay nag-usap kami ng kaunti. Saka ko lang nalaman na siya ang tatay mo." 1 buwan nang bumibili ng bulaklak si Marlon para bisitahin ang ina ni Sarah. Pumupunta siya doon para makapag-isip-isip. Ang sementeryong nasa may bundok ay magandang pasyalan kahit na may kalayuan. Lagi siyang nagdadala doon ng daisy na bulaklak. Nakaka-relax minsang mag-isa at sa ganong kagandang lugar nais niyang magmuni-muni. Kaya nang lumitaw siya sa sementeryo kanina, nakita niya si Rogelio. Kaya nalaman niya na itong tatay ni Sarah. Nagtaka ito at tinanong siya kung siya ba ang madalas na pumupunta doon para bisitahin si Lily. Sinabi na niya siya'y pumupunta dito bilang kinitawan ni Perla.
Sinabi niya dito na si Perla Reyes at si Lily Valderrama ay matalik na magkaibigan. Kaya siyang kinatawan ng kanyang ina na namayapa upang dalawin si Lily. Nagulat si Rogelio. Una, si Perla isa ring kasosyo ni Rogelio noon. Pangalawa, si Perla at Lily ay magkaibigan. Kaya madalas na bumibisita si Marlon kay Lily sa puntod. Biglang nagustuhan siya ni Rogelio at ang pagdududa sa mga mata nito ay naging pagkaantig at inimbitahan din siya na mag-almusal sa kanilang tahanan. Nang malaman ito nakakilala siya ni Sarah, mas lalo pang nagustuhan siya ng matanda. May kutob siya na magugustuhan siya ni Rogelio. Ganun ba? Hindi lamang si Rogelio kundi pati si Sarah ay nagulat. Kuya Marlon, madalas ka bang pumunta sa sementeryo para bisitahin ang aking ina? Oo, 2 beses sa isang linggo. Medyo nalito si Sarah. Kahit siya hindi kayang gawin iyon ng 2 beses sa isang linggo dahil siya ay abala. Partida, malapit lang siya doon. Tumingin siya dito na may halong mahinahong tingin. Kuya Marlon, salamat. Wala yon, kahit paano wala naman akong ginagawa at masaya ako na pumupunta sa sementeryo para makitang mga tanawin. Ngumiti si Marlon at nilingon siya ng bahagya. Nang bumaba ang tingin ni Sarah, bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay tawag mula kay Zephyr. Hindi ba't naghiwalay na sila? Bakit siya tumatawag? Kinuha niyang telepono. Hello? Ang unang sinabi ni Zephyr ay, pumunta ba si Marlon Alba sa villa niyo kaninang umaga? Lumabas ka ba kasama siya? Paano mo nalaman? Nagtataka siya, nag-iisip ng isang bagay at muling nagtanong. Sinabi ba ng kasambahay ito sa'yo? Halos nakalimutan na niyang may 2 kasambahay sa Cavite. Parehong hinar ni Zephyr ang mga yon. Bayad sila sa akin kaya siyempre, nakikinig sila sa akin. Hindi tinanggi ni Zephyr ang sinabi niya at nagtanong ulit. Saan kayo pumunta? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong na ito, hindi ba? Naramdaman niya na labis tong nakikialam. Nakapag-file na sila ng annulment. Feeling asawa pa rin? Humugot ng 2 malalim na hininga si Zephyr at sinabi ng hindi masaya. Hindi pa tayo opisyal na naghihiwalay. Ikaw pa rin ang asawa ko at may karapatan ako magtanong kung lumabas ka kasamang ibang lalaki.